Hello Spooky Dolls, good evening. So ito na po yung ikalimang araw po natin sa 31 days ng kwentong katatakutan sa Pasko. Okay, bubuksan po natin yung ikalima po nating window. Ayan, nakita ko na kaagad. Okay, para mabilis na kasi hindi na ako magana para tuloy-tuloy na tayo sa pagbabasa. Pero hindi nakikisama to, ayaw bumukas. Okay, sana makisama siya at makuha ko siya kaagad. Wow, okay, nakisama siya. Ano ba ito? Parang ano siya, ribbon? Ribbon ba ito na basta parang cruise? Well, anyway, kakainin na po natin siya. Christmas po guys. I hope na nag-i-enjoy po kayo sa ating po mga videos na pinopost. So ito na po yung ating pong ikalimang araw na pagbabasa po ng mga stories para po sa ating pong vlogmas para sa kwentong Aswang at Kababalaghan. Huwag na natin patagalin, basahin na po natin kaagad ang istorya para po sa gabing ito na pinamagatan Upos ng Sigarilyo. Karaniwang gawa sa pawid ang mga bahay sa aming probinsya. Payak lang kasi ang klase ng pamumuhay lalo na noong dekada 60. May kaunting lupang sinasaka ang tatay at ang nanay naman ay may mga pananim na gulay na siya namang binebenta namin magkakapatid sa palengke. May alagang mga baboy ang nanay. Medyo maganda ang bentahan kaya kami rin na nakababata kong kapatid ang nag-aasikaso dito. May mga alaga rin kaming mga manok. Sa silong nakakulong ang mga ito para daw hindi pestehin ng mga dagang bukid na pumapasok sa mga bakuran kapag gabi. Kagaya ng mga ordinaryong bata, pagkatapos ng trabaho sa bahay, diretso na kami ng kapatid ko sa aming mga kalaro. Masaya ang buhay sa probinsya, kahit simple lang. Naglalaro kami ng patintero sa kalsada sa hapon o kaya naman torong baka sa gitna ng kabukiran. Halos puro lalaki kami magkakalaro. Madalas din kaming naliligo sa sapa. Pagsapit ng dilim, nagkukwentuhan kaming mga magkakalaro. Dumating ang gabi na nagkatipon-tipon kami sa ilalim ng malaking puno ng mangga. Bilog ang buwan nung gabing iyon. Napunta kami sa usapan tungkol sa mga aswang. Marami daw nito sa aming baryo. Kuminsan pangaraw, may nagpapakitang malaking aso sa gitna ng bukid. Kasing laki raw ito ng tao. Nanlilisik ang mga mata at napakatalim ng mga pangil. Yung isa naman ang nagkwento. May nakita raw siyang babaeng nakabigti sa malaking puno ng balete nang minsan gabihin siya sa bukid. Nakakatakot daw talagang itsura nito. May nagsasabi naman na may duwende daw na nakatira sa tumana. At oras daw na matapakan mong mga ito, sigurado raw naggaganti ito kaya kailangan talaga magpasintabi. Sari-saring kwento ng kababalaghan, inkanto at aswang ang pinag-uusapan nila. Kami lang ng kapatid ko ang walang may kwento. Nang tanungin kami kung may nakita na ba kami mga kakaibang nilalang, nagkibit balikat lang kaming dalawa. Wala naman kasi talaga kaming maikukwento sa kanila. Bilog ang buwan ng gabing yun, kaya talasan daw namin ang aming mga pakiramdam. Baka raw may mga nakikinig sa aming mga espiritu. Baka raw may dumalaw sa aming magkapatid, mamayang gabi. Ilang minuto pang lumipas at nagsipag-uwian na kami. Wala pang kuryente noon sa baryo. Puro gasera lang ang ilaw sa lahat ng kabayan. Pagkatapos namin maghapunan, sinarado na namin yung tarangkahan. Oras na ng pahinga. Ako ang naiwan sa labas ng bahay. Nang paakyat na ako sa hagdan, parang may napansin akong malaking anino sa gilid ng puno ng sampalok. Parang may gumagalaw. Hindi ko naman maintindihan kung bakit bigla na lamang akong kinabahan. Dali-dali akong umakyat sa bahay. Natutulog na kami nang biglang umingay sa ilalim ng bahay. Sa silong nagagaling ang ingay na para bang may mga bumubugaw sa aming mga alagang manok. Sa silid, natutulog sila nanay at tatay. Kami lang magkapatid ang sa sala. Sumilip kami sa sahig namin na gawa sa kawayan upang alamin kung bakit biglang nagkakagulong mga manok dun sa silong.
Hindi namin maninag kung may tao ba o wala. Bigla na lang kaming may nakitang isang mahabang alambre na lumusot sa sahig namin. Nanggaling ang alambre sa ilalim mismo ng silong. Inisip namin magkapatid na baka may magnanakaw dun sa baba dahil gumagalaw yung alambre sa ginawang tanda ng tatay. Ang bilin sa amin, oras na may lumitaw na alambre, may taong pumasok sa ilalim ng silong. Pilit naming hinahatak ang alambre pataas pero hindi namin ito makuha. Napakalakas ng puwersa na nanggagaling sa silong. Nataranta kaming dalawa. Hindi namin makuha yung alambre. May kawit ito sa dulo. Siguradong nakakawit dito ang taong pumasok sa silong dahil ang hirap hilahin ang alambre. Tinawag ng kapatid ko yung tatay. Nagising naman sila kaagad. Agad na kumuha ng itak yung tatay ko. Pilit pa rin naming hinihila ang alambre para lalong makawit namin ang taong pumasok sa silong. Nakakapagtaka nga lang dahil nang dumating yung tatay, bigla namin nahatak yung alambre. Na para bang walang persong nanggaling doon, kani-kaning na lang. Agad na kumuha ng gasera yung tatay ko. Tinabihan niyang mag-ingat kami. Umalis muna kami sa lugar ng sahig na iyon. Ganun na lamang daw ang gulat ng tatay dahil pagkababa niya dun sa silong, wala man lang sira yung kadena at kandado. Baka raw sa likod dumaan. Pero wala namang sira yung silong. Tahimik na yung mga manok na kanina lang ay nagkakagulo. Wala rin namang tao. Samantalang may presang humihila ng alambre kanina. Isang nakakalito at nakakapangilabot ng pangyayari. Maya-maya pa, umakyat yung tatay ko na namumutla. May hawak siyang bagay. Wala siyang nakita kundi isang upos ng sigarilyo. Napakalaking sigarilyo. Halos 10 pulgada ang haba. Walang nawala sa mga manok. Kung may nanggulumang kanina, hindi daw itong ordinaryong tao. Natakot kami magkapatid. Marahil, sa susunod na gabi na bilog na naman ang buwan, may kwento na kami para sa mga kaibigan namin. Isang kwentong tungkol sa kapre at sa katotohanang hindi lang ito sa puno naninirahan, kundi pati na rin sa silong ng isang tahimik na tahanan. Okay, so yun po yung story po natin regarding nga po dun sa kwento. Nung unang-una, nung binabasa ko tong kwento, sabi ko, aswang. Okay, tungkol sa aswang ito. Kasi may nabanggit sila tungkol sa aswang. Na I'm sure matutuwa naman yung marami sa inyo since mahilig naman kayo talaga sa mga kwentong aswang. Pero yun nga, eventually, okay, nung lumipas na yung pala tungkol sa kapre, parang ang weird. Ano kaya yung purpose ng kapre na yun? So maybe narinig nga sila nagkukwentuhan and then sabi nga daw nila, di ba, be careful what you wish for. Because you just might get it. So, yan ang nangyari. So, dahil nga wala naman silang ma-share na nakababalaghan, baka sabi ko, okay, pagbibigyan ko kayo, yun lang pala eh. Gusto nyo pala nakababalagan sa buhay ninyo, di ba? So, when's it my turn? Gusto ko rin kasi maka-experience. Pero hindi naman yung to the point na parang halos ikamatay ko, halos ikamatay ng iba, o parang napahamak ako, or what, o nabaliw ako, o nabaliw yung iba. Kasi yung parang mga tipong katulad niya, may nagpakita, ganyan, may na-experience lang kayong kakaiba, and then, you survive naman to tell the tale, okay? And then hindi naman kayo napahamak or nagrabe na parang, okay, meron din akong share na kwento, ito yung nangyari sa akin, ganyan. So anyway, ayun po yung ating story para sa gabing ito. I hope na nag-enjoy po kayo. Stay tuned po for tomorrow. So 6 day na po ng ating pong 31 days ng kwentong katatakutan sa Pasko, okay? So yung ating vlog sa kwentong aswang at kababalaghan. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Stay safe and God bless po. Stay fabulous and spooky. Bye-bye. Merry Christmas!